Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muna ang nagsasalita po ngayon, wala pa si Mrs. So galing po kami ng Villasis, bumili po kami ng pin light. Papunta po kami ngayon sa San Carlos, Mamarlao Street, sa client natin na. Yan po mga ka-builders, nandito na po kami sa bandang bayan, going sa bahay po ni Sir Alex. Ayan po, bayan po ito ng San Carlos City. Ayan po mga ka-builders. Yan po, bayan na po tayo ng San Carlos mga ka-builders. Yan. San Carlos Public Market, kung nakita nyo po. Lapit na po tayo sa bahay ng aming customer. Nandito na po kami mga ka-builders sa bahay ng aming customer na si Sir Alex. Pasok na po tayo. Yan. Ibinigay na po ng Mr. ko yung pin light sa aming gumagawa po ng ceiling. Okay. Okay, dito na po tayo sa bahay ni Sir Alex mga ka-builders. Ito po yung mga ceiling. Ayan, ito po yung room anak ni Sir Alex. Ayan po. So, actually, hindi pa po tapos yung pintura ng mga design. Ayan. Kasi lalagyan po natin ng kulay wood yung mga design. Tsaka yung mga cabinets nila. Ayan po. So, yung mga pin lights na pinakita po natin kanina, dito po ikakabit. Yan. Tapos, yun. Ayan, 4 po na pin light sa isang kwarto. Ganun din po dito. Ayan. Ito po yung mini sala nila dito sa second floor. Lalagyan din po ng mga pin lights po yan. Okay. So, yung wall, tapos na po natin na pinturahan. So, ang isusunod na lang po natin yung kulay ng design ng kisame. Okay. Baba po tayo mga ka-builders. Tingnan po natin yung design sa baba. So, ito po yung papuntang kitchen na kisame or ceiling. Ayan po yung design niya. And then andun po yung ceiling ng dining. Hindi pa po tapos yung paints din po yan. So yung mga design na yan lalagyan po natin ng ibang kulay para maging attractive tignan. So ayan po, naka-ready na po yung mga wire. Ayan. Lalagyan din po ng mga pin lights, and then doon sa gitna yung main lights. Okay, ito po yung dala natin na pin lights, and then cob light. Yan, yung cob light ginagamit naman po yan doon sa kwarto doon sa anak ni Sir Alex. So dito po sa draft na yan,
pipinturahan po natin yan ng kulay orange, sabi ni Sir Alex. Ganyan po sa mga poste para maging combination, maging magkapareho pala. Okay, mga ka-builders, so naihatid na po natin. Pupunta ulit po tayo sa ibang site naman. Mga ka-builders, explain ko lang po yung different kinds ng ilaw na ginagamit po natin sa ceiling. So, meron pong pen light na warm white, meron din pong pin light na daylight, meron pong tinatawag na cove light, meron din pong tinatawag na spotlight. Then, iba pa po yung sa center, yung tinatawag pong chandelier. So, we have many kinds of lights pala na nilalagay po sa ceiling. Ito po ang mga yon, mga ka-builders natin dyan. Yan po mga ka-builders, yung example po ng pin light. Yan. May tinatawag po tayong warm white or ito po yung medyo dilaw po yung kanyang bato ng ilaw. Yun po yung warm white. Medyo yellowish po kung tawagin. Din ang daylight naman po mga ka-builders po namin, yan po yung super white na tinatawag. Yung sobrang maliwanag po at puti. So hindi nagre-reflect po yung pagkadilaw or yellowish. Yan. So ang benefits po or ano po ng pin light, yan. Magaling po yan sa ekolohiya. Then, walang nakakalason po na chemical. At maaaring ma-recycle. So, yun po yung, na kalagay po na, benefits niya. Yan po, mga ka-builders. So, yan po yung kanyang features. So, tipid din po ito, mga ka-builders, dahil LED po siya. Kahit i-3 watts lang po natin, yun, sobrang liwanag na po ito kapag nakailaw. Yan po. Kung hindi po natin gagamitin po yung pinaka center lights po natin, yan, pwede pong cove light lang. Kunwari po sa living room or sa rooms, nagpapahinga po tayo, nanonood po ng TV, ganyan po. Para hindi po nakakasilaw, naiilaw po natin yung pinaka-center lights po natin. Pwedeng mga cove light lang po. Yan. Pwedeng mga pin lights lang, mga ka-builders. So, hindi po tayo masisilaw. Kasi po natin doon, nakokontrol po natin. For example, depende rin po yan sa switch. Pwede pong 2 lang po ang i-on nyo kasi sa sulok po nilalagay din ito sa parang kanto po. So, kung ang kwarto, yan, may 4 po siyang nilalagay. So, pwede po mga ka-builders na yan po ang ating gamitin kung nakahiga po tayo sa bed para hindi po tayo masilaw. Then, tipid po yan sa kuryente, mga ka-builders. Ito naman po mga ka-builders, yung tinatawag po na cove light. Yan. So, ang cove light po mga ka-builders, yan po yung nilalagay sa ceiling na may, dun sa parang mga nasa pinaka-gilid po. Basta may mga naka-drop ceiling, pwede po siyang lagyan ng cove light. So, yon. Ito pong cove light na to mga ka-builders, meron po siyang 12 watts or 12 voltage po. Yan. So, many kinds of din po ito. Color. Kumbaga,
pwede nyo pong i-on kung gusto nyong naka red light po, shadow of red, pwede po. Kung i-remote nyo po ulit, yan, pwede siyang maging shadow of yellow or reflection po ng yellow. Then, pwede ring maging blue, pwede rin pong maging green, pwede rin pong maging, red, green, and blue. Yung parang nagpapalit-palit, yan. Pero hindi po siya, mga ka-builders, hindi po siya parang ginagamit sa Christmas tree. Iba po yon. So, ito po is additional accessories para mas maging elegant po yung mga rooms, yung mga dining, mga living room area. Yan po. Isa pong accessories ito para mas lalong gumanda. Then ito po mga ka-builders, LED na rin po siya. So, meaning, hindi rin po siya magastos sa kuryente. Hindi rin po siya masyadong mainit yung, bato niya po, reflection sa atin. Yan. So, kinakabit na rin po ito ng electrician namin after gawin yung ceiling. Yan. Then, before po syempre umalis yung aming mga technician, before po namin i-turn over yung gawa na pong ceiling, tinetesting pa pong mabuti. Lahat po yan, tinetesting. Yan. Pwede, kung okay na po, approve na po kay client, pwede na po mga ka-builders na i-turn over po namin. Then, doon din po nag-end yung contract. Yan po mga ka-builders. Ito naman po mga ka-builders, ang example po ng spotlight. Yan. So, ang spotlight po mga ka-builders, LED bulb na rin po siya. Kaya tipid na rin po sa kuryente. Tulad po nung nakikita nyong spotlight mga ka-builders, 230 volts lang po siya or voltage. Then, meron siyang 80% na energy saving. Yan. Tapos po yung kanyang burning hours, tumatagal po ng 25,000. Yan. So, ang dimension po niya mga ka-builders ay meron siyang 74 mm. Saka po yung kanyang, then 52 mm. Yan po mga ka-builders. Then po yung po niya mga ka-builders, yung parang benefits na makukuha natin sa kanya or tulong na naibibigay ng spotlight. Ayan. So, mababang output po ng init. Ayan. So, hindi rin po siya kainitan kapag nakasaksak or nakailaw. Ayan. So, mababang gastos din nga po dahil LED lang po siya. Tulad po niyan, only 9 watts po. Pero, sobrang liwanag na rin po yan. Yan. So, environmental friendly din po yan mga ka-builders. Yan. So, safe siya. Hindi rin siya nakakalason. Wala din siya nakakalason na chemical. Yan. So, ito rin po is mapapanatili po natin yung kanyang ilaw ng hindi po masakit sa mata, hindi masakit sa balat. Banayad lang po. Yan. So, yan po yung ating spotlight mga ka-builders po namin. Maraming salamat pong muli mga ka-builders sa inyong pagsama po sa amin sa araw na to. Ako po at ang aking asawa ay magpapaalam po muna kami pansamantala. Then sana po mga ka-builders ay tuloy-tuloy nyo po kaming abangan sa aming mga susunod pang mga videos. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, pasuyo po na pakisubscribe po para makareceive po kami yun ng notification kung may bagong upload po kaming mga video. Maraming salamat po. Stay safe everyone!